Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Atin pong natutunghayan ang briefing ng ating Pangulo kasama si NIA Administrator Engineer Eddie G. Guillen tungkol sa pangkalahatang impormasyon ng Antong Dam and Irrigation Project. At ngayon, pangungunahan po ng ating Pangulo ang unveiling ng project marker ng Antong Dam and Irrigation System Project.
At the count of three, Mr. President. 1, 2, 3. Ang Antong Dam and Irrigation System Project ay isang pangunahing proyekto ng pambansang pamahalaan na magbibigay ng maaasahan at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa 1,563 ektarya ng sakahan sa Lutayan, Sultan Kudarat. Layunin nitong pataasin ang ani, suportahan ang pamamahala ng pagbaha at direktang makinabang ang 355 magsasaka sa Upper, Center, Lower at Baluno Irrigator Association Incorporated. Sa pagkakataong ito, hinihiling po namin sa ating Pangulo na magtungo sa loob ng Antong Dam upang isagawa ang simbolikong pag-ikot sa intake gate valve bilang hudyat ng opisyal na pagbubukas ng Antong Dam. Kaagad itong susundan ng inspeksyon sa mga sluice dam gates. At the count of three, Mr. President. 1, 2, 3. Maraming salamat, mahal na Pangulo. Mabuhay po ating mga magsasaka. Mabuhay ang Sultan Kudarat. Sa kasalukuyan, ating pong natutunghayan ang ating Pangulo na personal na iniinspeksyon ang sluice gates ng Antong Dam na siya namang ginagamit upang kontrolin at isaayos ang pagdaloy ng tubig mula sa dam.
Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Maaari na ho tayong umupo. Magtulong-tulong na maunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Ngayong araw, tayo ay nagtitipon-tipon para sa inauguration ng Antong Dam and Irrigation System Project. Upang formal na simulan ang ating programa, inaanyayahan po natin ang NIA Administrator, Engineer Eddie G. Gillian, upang magbigay ng kanyang mensahe at para ipakilala ang ating panauhing pandangal. Maayong buntag kaninyong tanan. Sa ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sir. Sa mga opisyal ng ating lokal na pamahalaan, mga kinatawan ng iba't ibang ahensya, mga bagong bayaning magsasaka, at sa lahat ng mamamayan ng Sultan Kudarat, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naimbag na bigatyo amin na po. Ngayong araw, sama-sama nating ipagdiriwang ang isang mahalagang tagumpay sa patuloy na pagsulong ng pamahalaan para sa mas matatag, mas produktibo at mas makataong sektor ng agrikultura, ang inaugurasyon ng Antong Dam Rehabilitation Project. Kasama po natin ngayon ang ating mahal na Pangulo, hindi lamang upang mag-inaugurate ng isang proyekto, kundi upang ipakita ang bunga ng isang pamahalaang tunay na nakikinig, may malasakit at kumikilos. Isang pamahalaang hindi lamang nangangako, kundi naghahatid ng konkretong resulta para sa ating mga magsasaka at sa sambayanang Pilipino. Batid po natin ang matinding epekto ng malawakang pagbaha noong 2021 hanggang 2022. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa ating mga pasilidad ng irigasyon at lubhang nakaapekto sa produksyon ng agrikultura. Kaya naman dahil naunawaan natin na ang tubig ay buhay ng pagsasaka, agarang isunulong ng NIA ang rehabilitasyon ng mahalagang proyektong ito upang muling makabangon ang ating mga magsasaka. At dito po natin nakita ang sinseridad ng ating Pangulo na ngailangan ng proyektong ito ng malaking pundo at matibay na suporta. Ngunit dahil sa malasakit ni Pangulong Marcos sa ating mga magsasaka, nabigyan ng prioridad ang rehabilitasyon ng Antong Dam. Dahil sa kanyang suporta, hindi lamang ang dam ang ating naipaayos at napaganda, kundi maging ang iba pang mahalagang pasilidad ng proyektong ito. Kasama na yung hanging bridge, Mr. President, na nagagamit ng mga mag-aaral para tumawid pagka may bagyo po.
Sa halagang humigit kumulang 1 bilyon na ipakita ng proyektong ito ang malinaw na pangako ng pamahalaan na palakasin ang ating sistema ng irigasyon, protektahan ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at gawing mas matatag ang ating pamayanan laban sa hamon ng panahon at kalamidad. Ngunit hindi lamang serbisyo ng patubig ang ating naibalik sa pamamagitan ng rehabilitasyon ng Antong Dam, masisiguro natin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig para sa sakahan, mas mataas na ani, mas magandang kita at mas matatag na kinabukasan para sa pamilya ng ating mga magsasaka. Kaya sa araw na ito, nais ko pong ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang tapat at tunay na malasakit sa sektor ng agrikultura. Sa kabila ng napakaraming hamon sa bansa at maingay na politika, pinili po ninyo, Mr. President, ang tahimik ngunit epektibong pamumuno. Malinaw po ang inyong direksyon. Unahin ang pagkain, unahin ang magsasaka, at unahin ang mga proyektong direktang nagpapabuti sa buhay ng ating mga kababayan. Ang proyektong ito ay patunay na yung matatag ng inyong paninindigan para sa food security ng ating bansa. Matiyak ang maasahan at pangmatagalang serbisyong pang-irigasyon para po sa ating mga magsasaka. Sa pamamagitan ng Antong Dam, muli nating naibalik ang serbisyo ng patubig sa humigit kumulang 1,563 hectares na lupain sakahan. May expansion pa po tayo, Mr. President, na 700 hectares na direktang papakinabangan po ng 355 farmer beneficiaries. Kasabay nito, ang Antong Dam ay naging attraction din para sa turismo. May mga nag-propose na daw po ng marriage kanina, sabi ni Governor, at ipapanggawaing pampamayanan. May nagsusumba pa daw dito, sabi ni Gov. Nagbubukas ito ng dagdag na oportunidad sa kabuhayan at nagpapasigla sa lokal na ekonomiya. Hindi lamang po dito sa Region 12 ang pinapagawa natin ng ating mahal na Pangulo. Sa buong Mindanao, marami rin po tayong ongoing irrigation projects. Mayroon tayong 9 na malalaking dam at irrigation projects. Meron pa rito yung Lebac, Governor. Mula Region 9 hanggang Caraga, may kabuuang service area na 14,134 hectares at inaasahan pakikinabangan ng 8,792 farmer beneficiaries. Kasabay nito, pinaigting din natin ang innovation ng climate resilience sa pamamagitan ng ating solar-powered pump irrigation projects bilang tugon sa hamon ng climate change at nakaambang epekto ng El Nino. Sa buong Mindanao, ang mga proyektong ito may kabuuang service area na 2,514 hectares at pangbibigay ng benepisyo sa 1,354 farmer beneficiaries. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking adhikain ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang gawing mas moderno, mas matatag at mas produktibo ang agrikultura ng Pilipinas. Ito ang bagong Pilipinas. Proyektong nakikita, nararamdaman at napapakinabangan. Patunay rin ang tagumpay na ito, Mr. President, ang pagkilala sa ating mga Irrigators Association dito sa Sultan Kudarat. Magagaling mga farmers po natin dito. Ang Namal IA ng Columbio Sultan Kudarat ay kinilalang National Awardee sa pagdiriwang ng 63rd NIA Founding Anniversary. Samantala, ang Salaman IA ay tatanggap ng prestigyosong Gawad Saka, Mr. Secretary Kiko, Gawad Saka Award mula sa DA na may kalakip na 3 million na premyo. Ang laki, ano po? Ipinakikita ng mga parangal na ito na kapag may sapat na patubig, mahusay na pamamahala, pagkakaisa at buong suporta ng pamahalaan, kayang-kayang umunlad ang ating mga magsasaka at kanilang mga komunidad. Kaya muli, sa ating mahal na Pangulo, maraming salamat po. Salamat sa inyong tiwala sa NIA. Salamat sa inyong suporta sa ating irrigation projects. Higit sa lahat, salamat po sa inyong sinseridad na tulungan ang ating mga magsasaka, hindi lamang sa salita, kundi sa tunay na gawa. Sa ating mga magsasaka at irrigators associations, napakahalaga po ang inyong pakikiisa at kooperasyon.
upang mapanatili ang maayos na operation at maintenance ng ating irrigation system. Ang proyektong ito ay hindi nagtatapos sa inauguration. Nagsisimula pa lamang ang mas malaking responsibilidad. Ang pangalagaan natin, gamitin ng tama at panatiling maayos ang sistema ng ating irigasyon. Habang tayo ay patuloy na sumusulong, mananatili tayo nagkakaisa sa adhikain na mas paunlarin ang agrikultura ng Pilipinas. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas pinalalakas natin ang pamunuan ng irigasyon at modernisasyon ng agrikultura upang matiyak ang sapat na pagkain sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Sa NIA, malinaw ang utos ng ating mahal na Pangulo. Maghatid ng proyektong tunay na nagpapabago ng buhay. At gaya ng lagi naming sinasabi, NIA gets things done. Dahil sa huli, hindi lamang ito proyekto, ito po ay ating kinabukasan. So mabuhay maraming salamat po, mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating Pangulong BBM, mabuhay ang NIA, mabuhay po ang bagong Pilipinas. Now, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Administrator Eddie Guillen. At magsiupo po tayo. At Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Mangundadatu, Dutayan Municipal Mayor Datu Yasin Mangundadatu, at marami pong kasama na membro ng kabinete. Nandito po si ang ating Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Siya po ang katotohanan po nung nagka-problema dito at sinasabi na napakabagal ang release ng pondo para sa rehabilitation nitong atong dam ay si Anton ang nagsabi sa akin na kailangan natin pabilisin at masyadong mahina ang pag-release ng pondo. At kung titignan po ninyo, ang buong project cost nito ay umabot ng 1 bilyon. Bago po kami nakaupo, ay ang rini-release lang dito mga 100 bilyon, 100 milyon, aabot ng 10 taon bago tayo nakabuo. Kaya ginawa ko, sabi ko sa kanila, bilisan na ninyo. At hindi maaring mag-antay ang mga magsasaka dito sa Sultan Kudarat ng 10 na taon. Kaya natapos natin mula 2021 ito nasira. 2021 nasira, natapos na natin. 2026, napabilis natin ng kaunti at nakita naman natin maganda ang naging resulta. Andyan din po ang ating Department of Agriculture Secretary, Secretary Kiko Laurel. At kasama rin po natin siya sa mga ganitong klaseng proyekto dahil ang benepisyaryo talaga ay ang ating mga magsasaka. Kaya nandito po siya, meron din po kaming binuksan na project doon sa South Coast na para kami ay bumibili ng produkto sa mga ating mga farmer. Tinatanggal na namin yung middleman at yun ang binibigay namin sa DSWD para sa pagpakain doon sa Walang Gutom program. At dito babatiin ko rin ang ating mga local government officials, mga mayor, siyempre mga benepisyaryo, yung mga association, mga irrigators association na nandito, mga kooperatiba na nandito, sila ang nag-represent sa mga iba't ibang grupo ng mga magsasaka. At lahat ng ating minamahal na kababayan, mayong adlaw sa inyong tanan, na imbag nga adlaw yung amin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa pong karangalan para sa akin na makarating dito sa Sultan Kudarat dahil alam ko po na napakahirap ang pinagdaanan ng mga magsasaka dito sa nakaraang ilang taon. At hindi naging madali ang pinagdaanan ninyo dahil noong 2021 nga na matindi ang pagsubok ng nangyari sa atin dahil sunod-sunod, tuloy-tuloy ang pag-ulan. Hindi na natigil ang pag-ulan at talagang sinira na yung dating Antong Dam ay na-erode na
Kaya tinatanong ko sa kay Admin Gillian, sabi ko nga sa kanya, bakit hindi natin na ayos na lang yung luma? Kanya talagang nasira na yung ilalim, wala nang pagpapatungan ng dam, kaya't nailipat dito ngayon dito na ginawa. Pero ang tagal ang laking bagay, alam naman po natin na para sa pagsasaka, ang pinakamahalaga ay ang patubig. Kung walang magandang patubig, ay wala tayong maaasahan sa ating ani, at umaasa lang tayo sa ulan, umaasa lang tayo sa mga bomba na kumukuha sa well, kumukuha sa ilog. Kulang na kulang po yan. Kaya maganda po na magkakaroon tayo ng ganitong klase na mga pasilidad. Dahil dito, naantala ang patubig dahil sa nasira sa 2021, naapektuhan ng mga ani ninyo at ang pamilya pati ninyo ay naramdaman ang kahirapan dahil sa mga pagkukulang ng irigasyon. Ngayon naman, ay sinasabihan po tayo nung ating na binibigay sa ating mga datos na meron tayong hinaharap na mga sabi nila siyam na po 90% ang possibility na magkakaroon po tayo ng El Nino. Kaya't ibig sabihin, pagka nangyari uli yan, harap na naman tayo sa tagtuyot. At balik na naman tayo sa dating problema. Kaya sinabi ko sa Department of Agriculture, sinabi ko sa NIA, ay bilisan na ninyo ang pagpatayo ng ating mga irrigation system. Kagaya po ng sabi ni Eddie Gillian, hindi lang po ito. Lahat sa buong Pilipinas nagtatayo po tayo ng ganito upang ang mga magsasaka ay mas maganda ang magiging ani. At yung ibang lugar na 2 beses lang nagtatanim sa isang taon, nakakapag-3 na planting na. Kaya't napakalaking bagay yon, hindi lamang para sa hanap buhay ng ating mga magsasaka, kundi pati rin para sa food supply ng ating mga kababayan. Kailangan mas mabilis, mas malawak at mas matibay pa ang pagtayo ng mga dam ng irigasyon upang mapalakas ang agrikultura at makamit ang sapat na supply ng pagkain sa ating mga kababayan. Kaya nandito po ako ngayon, nandito po tayong lahat upang formal na buksan ang ang rehabilitation project ng Antong Dam at masimulaan na natin. Kaya yung po ang ginawa namin, binuksan na po namin yung waste gate para dumaloy na ang tubig. Mayroong higit sa 1,500 na ektarya ang nalupang sakahan ang mapapatubigan nito. At kagaya ng nabanggit, mayroon pang expansion, magtatayo pa ng kanal na ilang kilometro na ilalagay pa na kanal. Mga ganun, para sa karagdagan 700 hectares na papatubigan. Magkakaroon ng sapat na supply ng tubig. Mapapataas natin ang produksyon ng palay, ng saging, ng pakwan, gulay, mais, at iba't ibang mga pananim. Ang pinakamahalaga sa lahat ay maibalik na natin ang dating 2 beses na pagtanim kada taon. Ngayon, meron na tayong maasahan na patubig sa inyong mga sakahan. Dahil sa mga maraming residente at mag-aaral dito, ay tatawid, kailangan tumawid at dumadaan dito, sinama na rin nila itong tulay. Wala po sa project yan. Nung una namin nakita yung project, wala pong pinag-uusapan na tulay. Nagulat nga ako, pagdating ko rito, may tulay na eh. Dahil inisyatibo na lang ng NIA yan at ginawa nila. At isa na sa pinakamagandang footbridge ito na nakita ko sa buong Pilipinas. Bukod pa riyan, inayos na rin natin ang kalsada at ang mga lumang pasilidad na magkaroon ng maayos at matatag na daloy ng tubig at infrastruktura para tumagal ang lahat sa matagal na panahon. Higit dito, ipinapakita natin ang pangako ng pamahalaan ng pagbubuo, pag-aayos at pagtatapos ng mga proyektong pang-infrastruktura para sa agrikultura. Dahil dito sa Antong Dam at Irrigation System, mapapataas natin ang ani at kita ng ating mga magsasaka.
Kasabay rito, mas may papagtibay natin ang seguridad ng pagkain para sa bawat pamilya ng komunidad sa buong bansa. Sa proyektong ito, makikinabang ang higit sa 350 magsasaka na matagal nang nahirapan dahil sa pagkawasak ng dam noong 2021. Patunay ito na kapag maayos ang pamamahala at tapat ang serbisyo, nagtutulungan ang national agency, nagtutulungan ang LGU, nagtutulungan ang ating mga mamamayan, talagang nakita naman ninyo ang pwedeng maging resulta. Kaya patuloy po natin ang ating mga ginagawa na pagkakaisa, pagtutulungan dahil marami po tayo magagawa. Basta't maayos ang pamamahala, basta't maayos ang koordinasyon sa lahat ng ahensya. Ito po ay ginagawa po natin. Ito po yung may pinapakita kung gaano ganda ang polisiya na whole of government approach. Ano ibig sabihin? Ang whole of government approach po na aming polisiya mula nung pag-upo ko bilang Pangulo ay ito po ay sinasabi namin, hindi naman bawat isang ahensya lang. Halimbawa, dati, pagka may irrigation system na ganito, basta niyan lang nang bahala. Kako hindi naman kaya, marami silang, ang maraming support yan, maraming infrastruktura ang kailangan ayusin, yung mga kalsada, yung mga tulay, yung mga ganitong klaseng mga bagay, ay hindi lang niya ang dapat na tumutulong. Kaya nandyan ang DA, nandyan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati DBM kasama yung Department of Budget and Management kasi inayos natin yung budget para dito. Ilinapit sa akin ni Admin Eddie at sabi niya kailangan na mapabilis natin. Pinasabi ko naman sa DBM na hanapan nila ng paraan para buo na kaagad ang pondo para dito. Sa mga magsasaka sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hapag. Ang inyong pagtsatsaga ay nagbibigay daan sa muling pagbangon nito. Gamitin natin ang proyektong ito na mabuti. Alagaan po ninyo na mabuti. Tatagal ito na hanggang sa mga anak ninyo, mapapakinabangan pa nila ito basta't alagaan natin na mabuti at tiyakin natin na yung mga maintenance at saka maganda ang pagkagamit para dito at saka magandang mga organization, mga irrigators association, magandang pagsasama ng mga cooperative at kayo nag-uusap-usap para yung pag-distribute ng tubig, ng patubig ay pantay-pantay naman at lahat naman ay makakatikim dito sa ating bagong naging proyekto. Sa pangarap na ito, nais ng pamahalaan na iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaring paraan upang mas mapabuti ang mga inyong hanap buhay at ang inyong buhay at ang buhay ng inyong mga pamilya at ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Daghang salamat, Diyos Tiagnina, maraming salamat, mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang ating Pangulo para sa isang group photo sa baba ng entablado kasama ang ating mga bisita. At the count of 3, Mr. President. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa pagpapasinaya ng Antong Dam and Irrigation System Project.